Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating pong mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Miyerkules. Isang marine biologist ang nagsagawa ng eksperimento gamit ang isang pating. Nilagay niya ang pating sa isang malaking tangke na may kasamang maliliit na isda. Gaya ng inaasahan, kinain ng pating ang lahat ng maliliit na isda. Sa sumunod na senaryo, ay naglagay naman ang marine biologist ng malinaw na fiberglass sa loob ng tangke para hatiin ito sa dalawang bahagi. Inilagay niya ang pating sa isang bahagi at ang maliliit na isda sa kabilang bahagi. Agad na sumugod ang pating para kainin ang mga isda. Pero tumama lang ito sa fiberglass. Paulit-ulit nitong sinubukang atakihin ang mga isda, pero palagi itong bumabangga sa salamin. Hindi tumigil sa pagsugod ng pating habang ang mga maliliit na isda ay nananatiling ligtas. Makalipas ang halos isang oras, sumuko na rin ang pating. Inulit-ulit ng marine biologist ang eksperimento sa loob ng ilang linggo. Sa bawat ulit, pabawas ang agresyon ng pating. Hanggang sa dumating ang panahon na napagod na ito at tuluyan ng tumigil sa pagsugod sa mga maliliit na isda. Sa uli, tinanggal na ng marine biologist ang fiberglass. Pero kahit wala nang ang salamin, hindi na muling sinubukan ng pating na sugurin ang mga isda. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga na ito? Sa buhay mga kanyusik, maraming beses na masasaktan tayo, mabibigo at paulit-ulit na matatalo. At dahil doon may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng lakas ng loob na sumubok muli. Iniisip natin na para saan pa? Masasaktan lang din ako. Mabibigo lang din ako. Pero sa totoo lang po, ang tunay na hadlang ay hindi yung nasa labas kundi yung nasa isip natin. Hindi po natin napapansin na tayo na mismo ang naglalagay ng limitasyon sa ating sarili. Natututo po tayong tanggapin ang nabigo ka na lang palagi bilang normal, no? Kaya kahit mayroong pong bukas na pinto, mayroong bukas na opportunity, hindi na po natin sinusubukang pumasok. No, parang tinatanggap na lang natin sa sarili natin na lagi na lang tayong bigo. No, na kahit kailan na hindi tayo magtatagumpay. Kaya kahit may mga opportunity, natatakot na po tayong sumubok uli. Dahil takot din po tayong mabigong muli, no? Lagi po nating tatandaan, hanggat humihinga tayo, may pag-asa. Baka yung pangarap mo na inaasam mo noon, na iniwan mo dahil akala mo imposible, baka nandyan lang pala. Hinihintay ka lang sumubok muli. Baka may iba dyan, mga kanyusik, no? Iba po sa ating mga tagapakinig na naghihintay ng sign kung susubok ba ulit sila. Nako, ito na po ang sign para sa inyo, no? Mga kanyusik, ito na yung sign na hinihiling ninyo. Try and try. No, wag po tayong mapagod sumubok, no? Kahit may mga failure, 'di ba? Sa bawat pagkabigo naman natin, mga kanyusik, no? Mayroon tayong aral na napupulot, no? Na yung kung nabigo tayo sa ating unang subok, alam na natin kung bakit, no? Syempre hindi na natin uulitin at hahanap ulit tayo ng ibang paraan. Susubok ulit tayo ng ibang paraan. Baka mamaya this time maging successful na. Huwag po nating hahayaan na yung mga nakaraang mga sakit at mga pagkabigo ay mahadlangan tayo sa pagkamit sa mga minimithi po natin sa buhay.
Sabi nga po mga kanyusik sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.